Alright, magandang hapon po muli at tayo ngayon ay nagkakasama-sama. Ito po ang inyong katoto, katropa, kaibigan, kabarkada, kapatid, kasama. Fermin Idea, muli nagpupugay, bumabati ng magandang hapon. At tayo po ngayon ay live dito sa ating palatutunan ngayong Biyernes ng hapon. At kasama natin dito ang isa sa mga haligi ng kilusang kabataan. At ngayon ay kumikilos sa ibang aspeto naman ng buhay. At kung ano man ang mga pwede nating mapagtunghayan ngayong hapon ay kinagagala ko pong ipresenta sa inyo ang ating kasama ngayong hapon. Ang aking kuya, si Kuya Andy Rosales. Magandang hapon po, Pa Andy. Magandang hapon, Kaipe. Ano? Baka magulat sila, kilusang kabataan. Doon kita nakilala nung araw eh. Nung araw po yun. Ano? Ngayon po ay 2021 kami ni Kaipe ay kasama. 1986 pa po yun. 87, no? 87, ano? Ngayon nga po ay 2021 na. Ilang taon na yun, Kaipe? Ano ka ba? Pero, kasi pakiramdam ko, bata pa rin ako. Totoo yun, Kaipe. Hindi nagbago yung ating pakiramdam na yung sigasig natin nung panahon ng mga leader kabataan tayo ay nagpapatuloy po hanggang ngayon. Hindi ho kami tumigil ni Kaipe. Nag-evolve lang kami. At mula doon sa mga karanasan namin na nung kabataan kami nagpatuloy at yan nga po ang gusto namin sanang ibahagi sa inyo ni Kaipe ngayon. Hapon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga giliw na mga tagapanood, Kaipe. Salamat sa pag-imbita mo sa akin dito, Kaipe. Kaandi, ano ba yung, kasi nabanggit mo kanina, bago tayo magsimula ng programa, itong bayanihan sa hanap buhay. Medyo, yung mga salita ay medyo pamilyar, no? Kaya lang, yung konsepto, parang medyo kakaiba nung narinig ko siya kanina, kaya gusto kong bigyan ng linaw. At sa kapakanan po ng ating mga taga-subaybay ay malaman natin kung ano ba ang konteksto nitong kabuuan ng gusto natin pag-usapan ngayong hapon. Yeah, ang bayanihan sa hanap buhay po ay tama ka. Pangkaraniwan na yung salitang bayanihan, ano? Lalo na yung hanap buhay. Pero napakayaman po ng salita ng bayanihan. Nandyan yung bayan, nandyan yung anihan, nandyan yung aya, yung hamon na tawag ng panahon, nandyan yung mga bayani. Ano? So, kung titingnan mo, yung bayanihan ay hindi lamang ito yung tipong nakikita natin na may binubuhat na bahay at pag nailipat na natin yung bahay, sige, bahala ka na sa buhay. Hindi po. Malalim po ang ibig sabihin ng bayanihan. Ito po ay pusang pagkilos ng mga bayani, lalo sa kapanahunan ngayon na may tinatawag tayong pandemic. Ang totoong diwa ng bayanihan ay kailangang umiral. At hindi lang ito dapat umiiral dahil may pandemic, kundi dapat po ito ay way of life natin. Araw-araw dapat gawin natin itong ideya ng pagbabayanihan sa isa't isa. At yung hanap buhay naman ay hindi lang ito hanap pera. Kasi na kalimitan ang pagkakaintindi nila sa hanap buhay ay magtrabaho para kumita ng pera. Pero ang tanong natin, pag nagkaroon ka na ba ng pera, yumaman ka na, nagtrabaho ka at naging mayaman ka nga at naging makapangyarihan ka, hinahanap mo ba na talaga ang kahulugan at kabuluhan ng iyong buhay? So yung paghahanap buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay tungo sa pagkamit ng tunay na diwa at kahulugan at kabuluhan ng ating buhay. Ay hindi yun madali, Kaipe, ano? Okay. Kaya tayo ay nananawagan na tayo ay magbayanihan sa hanap buhay. Pero itong particular na pag-uusapan natin ay may kinalaman sa food security and sustainable livelihood dahil mahirap magbayanihan, Kaipe, kapag walang laman ang ating mga bituka. Lalo na itong ginagawa natin, kailangan ito ng suporta, kailangan ito ng bayad sa kuryente, bayad sa internet and so on. Hindi natin ito may susustain ito mga advocacy nito kung hindi tayo magkakaroon ng sariling kakayahan para i-sustain ito. Kaya nananawagan tayo ng bayanihan sa hanap buhay, Kaipe. So yun, at siguro ay mas magandang maipaliwanag natin sa ating mga
Oo. Meron kaya tang inihandang presentation ba? Oo. Para siguro kahit alam mo, ito ay sisikapin natin na maging simple na itong napaka-komplikadong bagay na to. Sikapin na unahan ko nang humingi kayo ng paumanhin na ito po ay binuo ko sa halos 2 dekada. Hindi ko po tinigilan ang pagsasaliksik, pagkakandak ng mga social experiments, pati po yung pagtakbo sa eleksyon, kasama po sa aking mga social experiments yan. Sinubukan ko talaga, ganito pala yung eleksyon, ganito pala yung sinasabi nilang politika, at nakita ko rin kung bakit pinagpapalit ng ating mga kababayan, lalo yung mahihirap, yung kanilang sagradong boto sa halagang magkano lang. Naunawaan ko po yan. Hindi na po ako galit. Dati galit ako lagi. Talagang inis na inis na pagkarat sa akin na Kaipe, sabi ko na, you deserve that kind of government. We deserve that kind of government. Siguro galit pa rin tayo, kaya lang mas naging civilized na yung galit natin. Parang ewan ko kung may tinatawag na holy anger, Kasi si Jesus Christ nagalit din, di ba? Pero ako naman ay dahil nga naintindihan ko na, nakita ko yung ugat, sayang lang yung galit. Gagawin ko na lang ay sige lang, mag-isip, magdasal ng solusyon at humingi ng karunungan sa Diyos kung paano natin ito malalabanan ba tawag doon o maiigpawan. O kaya naman matulungan natin ang mamamayan na makapag-isip ng solusyon na hindi nila ipagpalit yung sagradong boto nila pagdating ng eleksyon na binebenta lang sa magkano, na ang kapalit 3 taon o 6 na taon na pagdurusa. Kaya malapit na naman ang eleksyon, Kaipe. Para bang meron ba talagang mababago? Diba? Parang pagtatakbo ka at wala kang pera, tatawanan ka na lang ng mga taong bayan. Diba? Oo, at saka kahit hindi tayo mismo tumatakbo, tayo minsan sumusuporta tayo dun sa mga kaibigan natin, kakilala natin, pinapaniwalaan natin, pero talagang hindi tayo makaigpaw. Oo. Kasi minsan may mali ding ang mga tao na sayang ang galing niya, Kaya lang walang pera, hindi yan mananalo. Bakit di natin subukan, di ba? Marami akong kilala magagaling na kandidato dahil nga walang pera. Ganun na sinasabi ng mga tao. Ang dami naman nagsasabi bakit kung binoto natin, baka nanalo. But anyway, doon tayo sa solusyon. Doon tayo sa solusyon, Kaipe. Kasi ang tagal na nating bumabatikos, kaliwat kanan, di ba? Umidad na ako ng 57, pero nangawit na yung pangako ng kanan. Di ba? Wala na, buti nga buhay pa tayo. Na lang, meron tayong solusyon, alternatibo ng sambayanan nito, na kahit sino ang mamumuno ay pwede itong magpatuloy. Hindi ito dependent sa kung sino yung nakaupo. Ito, subukan nating ipahayag sa ating mga tagapakinig at tagapanood, Kaipe. Panoorin natin itong presentation natin. Okay. Ang titulo po niyan ay Maging Tapat, Bayanihan sa Hanap Buhay, Tungo sa Katiyakan sa Pagkain at Tuloy-tuloy na Kabuhayan. Ito pong mga to, I Love Philippines, All Quality, AQR Consultancy Management Services, at saka yung Team Rosa, ito po yung mga grupo na nag-collaborate para po mabuo ang konseptong ito at ang programang ito. Ako po ay isang transformative social engineer and development manager. So, along the way, maintindihan niyo po kung anong klaseng disiplina itong nabuo ko sa aking sarili. Na kung magtatayo ako ng isang eskwelahan ay isaktong kurso. So, okay, tuloy natin. So, ano ba yung kalagayan na nais nating harapin? Bawat administrasyon ay may kanya-kanyang tinatawag na flagship program para sa food security and sustainable livelihood. Ang inaabot ko lang talaga ay yung kay Marcos. So, si Marcos, sunod si Cory, si FBR, si ERAP, si GMA, si Pinoy, hanggang ngayon si PRRD. Okay? Yung kay Marcos, yan yung mga naalala ko. 21 years ang kanyang flagship program ay yung Masagana 99, Food Terminal, FTI, Kadiwa Distribution System. So yan yung mga programa na
ginawa ni Marcos. Ang problema, after Marcos, nawala na rin yung programa na yan. At hindi na ho pinagpatuloy nung sumunod na administrasyon na si Cory Aquino. Okay? At yung kay Cory Aquino naman po, ay yung tawag dyan, yung Comprehensive Agrarian Reform Law. Okay? Problema lang nitong batas na to, napakaganda ng idea, kaya lang hindi kompleto yung implementasyon. Binigyan nila ng mga tagtatatlong hektarya ang bawat kasama o yung magsasaka. Kaya lang hindi nila binigyan ng kapital para pagyamanin ang 3 hektarya na to. Wala silang access sa kapital. Wala rin at walang merkado yung mga produkto na kanilang tinanim. At pag bumabagyo, ubos ang kanilang ani. Kaya napipilitan din silang gamitin mismo yung titulo ng kanilang lupa, isasanla sa bangko o yung sa dating pinagbilihan ang yung may-ari ng lupa na binili ng gobyerno at pinamahagi sa kanila, and they end up ilit ulit yung kapirasong lupa na yan at balik ulit sila sa dating sitwasyon. May mga magsasaka na sana noon ay may mga lupa na ngayon ay balik ulit dun sa nailit ng bangko o kaya yung dating Panginoong may lupa ay naibalik sa kanila dahil dun sila nangutang din noon. Okay? Pagkatapos ni Cory, ang pumalit po ay si FBR. Ito naman yung may kinalaman din sa ekonomiya. Yung mga batas para sa privatization, yung IPIRA law, yung mga build, operate, and transfer, at iba pa. Yan yung mga namayagpag sa panahon ni FBR. Kaya naubos yung ating mga industriya, pati yung Petron na somehow ay kontrolado natin noon, ay nabilit na i-privatize din, yung mga MWSS, yung steel company natin sa Iligan, marami pang iba, yung mga highway, maraming mga NLEX, SLEX, etc. Puro puro private company ang namamahala diyan, mga tawag nga nila yung mga concessionaire, Kaya naubos yung ang masakit diyan, halimbawa itong MWSS, sa gobyerno yung mga logistics, pero yung concessionaire ay mga pribado, hindi sila nagbayad. Sila yung kumikita, yung gobyerno walang kita at marami pang utang. So, yan yung kay FBR. Yung sumunod ay yung kay ERAP, yung Retail Trade Liberalization Act. Pati yung mga negosyo ng mga magtingi ay napanghimasukan ng mga pribadong sektor. Kaya naubos din yung mga nawala talaga, parang hawak yung mga dambuhalang groserya na pinagkukunan ng mga maniningi. Kaya tuloy, siyempre sa dami ng mga dinadaanan na, lalong tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Panahon naman ni GMA, yan, yung National Anti-Poverty Commission, diyan nag-umpisa yung tinatawag na 4Ps, yung pantawid ng pamilyang Pilipino. Kaya, ito lang alam kung may nakatawid na. Meron naman daw, pero hindi nababalita Bro. Panahon naman ni Pinoy, yung organic and natural farming na inintroduce ni Secretary Alcala. Ito kasi si Secretary Alcala ay naturuan namin nung nag-natural farming kami dyan sa Quezon area noon. Sa Cantisad, Candelaria, Chaong, Sariaya, Dolores, at San Antonio. Nakilala namin yan si Secretary Alcala, kaya na-inlove sa organic and natural farming. At nung naging secretary siya, inintroduce niya yan. Kaya lang, tinalo pa rin siya ng mga malalakas niya sa loob ng DA na mayagpag pa rin yung mga synthetic fertilizer. Kaya nga pati yung mga congressman dito sa Quezon City ay may mga provision ng fertilizer dito nung araw. Wala naman dito sakahan. Kaya dito meron dito. Pero hindi naman nagsasaka talaga dito sa Quezon City. So, nagkapatayan pa nga dyan.
Tapos yung 4-piece pinagpatuloy ni Pinoy. At ngayon naman yung plant. Yan, ano, yung sa panahon naman ngayon ni Secretary Dar, yung Kadiwa Rolling Stone, itong panahon ng pandemic at iba pa. So, 57 years, 57 years na ang resulta ay wala pa rin tayong katiyakan sa pagkain at tuloy-tuloy na kabuhayan. So, 57 years old na rin po ako, mga giliw kong tagapakinig. At ako po ang buhay na testimonya na hanggang ngayon ay umaangkat pa rin tayo ng bigas sa Vietnam, sa Thailand. At yung ating mga kapatid na magsasaka ay binabarat pa rin ng mga kartel. Sa tuwing anihan ay binabaha nila ng mga imported rice ang ating merkado. Kaya napipilitang ibenta ng mura ang mga palay dahil walang bumibili sa kanila dahil baha ng imported rice ang merkado. So patuloy na ganyan ang kalakaran ng ating ekonomiya. Ngayon naman ay may kulang tayo sa baboy. Yung iba ay bumabawi pa lang dun sa yung flu, yung swine flu. Tapos ngayon nagkakaproblema na naman tayo. Kasi angkat na naman tayo ng tone-toneladang baboy sa labas. Kaya laging dinadagukan yung ating agricultural sector. Nakakalungkot, agricultural country tayo. Kaya lang napakahina ng ating produksyon. Maasa pa rin tayo sa mga kapitbahay natin na sa totoo lang, dito lang nag-aral kung paano yung tamang pagtatanim. Lalo na yung Vietnam na yan. Tinuruan lang ng IRRI nung araw yan. Okay, siyempre yung sitwasyon natin ngayon na nais nating harapin. Wala pa rin tayong katiyakan sa pagkain at tuloy-tuloy na kabuhayan. Okay. Bakit? Kasi po mga kababayan, hanggat kontrolado ng ihilan ng ekonomiya, wala po talagang mababago sa sistema ng politika. Gagamitin lang nila ang gobyerno para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. So, ilan sa mga kilalang oligarko sa Pilipinas na dahil po sa batas ng privatization, yung mga build, operate, and transfer, na-maximize po nila yung batas na yan. Kaya binili nila yung mga properties ng gobyerno. At yan, katulad po niya, nila Bilyar, yung mga local water utilities sa buong Pilipinas. Sila po yung kumokontrol. Ayan, sila Pangilinan, si Pangilinan, sila Ayala. Ito si Salim. Si Salim, ito yung mga highways. Of course, yung mga Lopez, Meralco, at saka yung mga higanting telecommunications. Of course, yung mga Henry C. Okay, mga retail stores. At ang bagong oligarch, si Dennis Uy. Yan, marami pang iba. Yan yung mga ilan sa mga kilalang oligarko ngayon na kumukontrol ng ating ekonomiya. Tuwing may eleksyon, sila din yung nagpopondo sa kampanya ng mga magkakalabang partido politikal at mga kandidatong alaga nila. Tatanong nila sa atin, kaya may ebidensya ka ba? Wala. Di ba? Wala. Pero paano mo nasabi? Kasi kahit sino ang nananalo, may sumusuporta sa kanila. Nagbabantay ng interes sa loob ng ating pamahalaan. Siyempre, hindi po lantaran. Paano mo nasabi? Hindi, galit si si Digong. Bakit na-renew na naman yung yung Manila Water at sabi din daw ay public utility na. Bakit may Ayala pa? Bakit di na lang talaga purong gobyerno na yan, ibalik sa gobyerno? Bakit meron pa rin sila, nandun pa rin sila, concessionaire? Maraming paikot, at ang mga galamay nila ay nasa loob ng ating gobyerno. Hindi yan madaling baguhin. Dahil sila yung nagpapwesto sa mga galamay na yan. So parang suntok sa ban nga itong pinag-uusapan natin. Pero ang mahalaga una, kumbaga, malaman muna natin yung sakit. Kasi mahirap gamutin ang sakit kung hindi natin alam kung saan galing yung sakit. Di ba, bro? Kumbaga, ba't ba masakit ang ulo mo? Hindi kumot masakit ang ulo mo, yung the usual na karamdaman. Baka nagugutom ka lang, kaya nananakit na yung ulo mo. Kaya naman, may cancer ka na siguro. So, kailangan yung pagsusuri natin ay malapit na malapit sa katotohanan. Sa kasalukuyan, yan po yung pagsusuri ng aming samahan na talaga pong iilan ang may kontrol ng negosyo dito sa ating bansa, sa ating ekonomiya. At syempre, yan po ang nilalapitan ng mga politiko na mga nagnanais na manungkulan sa ating bansa.
Yan. Pinakikinabangan nila yung kahirapan ng mga Pilipino at kawalang muwang ng mga ito sa mga pambansa at pandaigdigang kalakaran, pampolitika, ekonomiya. Wala nang panahong mag-aral ang ating masa. Ano ba talaga nangyayari? Katulad po ngayon, di ba? Pandemic na nga, kinag-aawayan pa yung mga gamot. Kaliwat kanan ng siraan ng mga big pharma. Nung una, sinisiraan nila yung Sinovac dahil galing China. Tapos ngayon, yung Johnson Johnson pinagbawal sa US, yung AstraZeneca pinagbawal sa Europe. Lahat pala may depekto kasi sa katotohanan, yung lahat ng mga gamot na yan na hindi pa ho tapos, yung tinatawag nating third and final clinical trial. Pero bakit minamadali? Ngayon, mga 4,000 na po ang namamatay sa mga nagpaturok. Ano? Kaya nakakatakot po yung gamot na yan. Ano? At meron namang na-discovering gamot, yung ivermectin. Ba't tinaharang? Ba't pinagbabawal? Yan po ay gamot sa pagpupurga. Hindi ho yan masama, hindi ho yan nakakamatay. Na-discover lang na pwede rin palang pangontra sa virus na COVID at pwede rin panggaling kung ikaw ay magkaka-COVID at nasubukan. Nasubukan na talaga ng marami. Kaya lang, hindi kasali sa sa grupo di ba? So, lumalabas, ito po bakbakan ng mga malalaking korporasyon ng pharmaceutica. At ito si ivermectin, dahil tapos na po yung patent na to, so kahit sino pwede na mag-compound. Kaya malamang, tapos effective, napakamura, 35 pesos lang ang isa in comparing do sa mga mamahaling gamot na isang bakuna ay 23,000 pesos. Sino naman ang makaka-avail doon na mahihirap? Itong ivermectin, 35 pesos lang isang tableta. At sa mga lugar ng Mexico at marami pang iba sa buong bansa, ay talagang sa India, ay talagang bumaba ang kaso dahil talagang nag-massive use sila ng ivermectin. Ba't pinagbabawal? Di ba? So, at yun nga, dahil kontrolado na nilang media, so ginagamit nila yung media para ikampanya yung kanilang gamot at sinisiraan nila yung mga kalaban nila katulad ng ivermectin. Okay? Ayan, ito nabasa ko, yung The Confessions of an Economic Hitman. Ayan yung, kung meron kayong pagkakataon, i-google nyo, Confessions of an Economic Hitman. Sila yan, no? Na kung paano nila pinapalitan yung mga presidente na hindi umaayon sa kanilang economic policy. Magugulat ka, akala nyo kwento lang sa telebisyon. Sasabihin sa'yo, conspiracy theory, paano itong mismo nag-operate? In-expose na yung ginagawa nila. Paano nila pinahihirapan yung mga bansa na hindi sumusunod sa kanilang economic policy. Ngayon, bro, upang makatablaman lang tayo, itatatag natin ng isang kilusan ng mga mamamayan para sa gobyernong may integridad, naglilingkod ng taus-puso at angkop na talino. Ang acronym niya ay Maging Tapat. Yan ang kanyang logo. Okay? Upang masinop nating may tatag ang ating samahan at mangunguna sa pagbubuo ng isang gobyernong may integridad, naglilingkod ng taus-puso at angkop na talino, kailangan muna nating magbuo at magpalakas ng sarili nating panloob na ekonomiya upang may sarili tayong pantustos sa ating laban. Mahirap kasi yung puro tayo advokasya, kung wala naman tayong panggasolina, hindi pa tayo nag-uumpisa tirik ng laban. Diba? So kinakailangan meron tayong sariling kakayahan para tustusan ang ating laban. Okay? So, kailangan natin na makatipid sa mga binibili nating sariwang pagkain at iba pang pangangailangan ng ating pamilya. So magtipid tayo. Huwag tayong magastos. At papaliwanag ko mamaya paano natin gagawin yan. Kalawa, kailangan nating magkaroon ng dagdag kita at maging kamay-ari at kapamahala sa negosyong pinanggagalingan ng mga yon. Paano tayo makakatipid? Manggagaling yan sa isang sistema na pagtutulong-tulungan natin. At ikatlo, yan pala, no? Yan yung isang gagawin natin, magtatayo tayo ng tindahan at saka ng food bank, dapat maging kamay-ari at kapamahala tayo nito. Pero syempre, katulad nga ng sinabi ko, hindi yan libre. Tawag natin dyan ay bayanihan sa hanap buhay
community franchise system. Ang bayad po dyan ay 1 million pesos. Yan po yung kanyang franchise fee. Kaibahan po nito ay community-owned pero professionally managed. Papaliwanag po natin mamaya yan. 1 million po ang bayad po dyan. Okay. Ngayon, sa pamamagitan yan, magkakaroon tayo sa loob lamang ng 1 taon ng mga sumusunod. Una, libreng 1 sakong I Love Philippine Rice, libre, at groceria buwan-buwan. Okay? Dalawa, meron tayong ayuda sa pambayad sa konsumo natin sa tubig, kuryente, at telepono. Ikatlo, libreng komprehensibong family health insurance. Pang-apat, libreng taunang bakasyon, pampamilyang sasakyan, lupa, at bahay. At panghuli, libreng kabaong at libing kapag tinawag na tayo ni Lord. Okay? Sa loob ng 1 taon, sa ating bayanihan sa hanap buhay, magkakaroon po tayo niyan. Okay? Kaya lang, meron po ba tayong maimbita ng mga mapagmahal? Meron siguro naman, matapat at masinop ng mga kabarangay. Yan po ang hahanapin natin sa ating barangay. Mapagmahal, matapat, at masinop. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Meron ba tayong maiimbita na 5 na nagtataglay ng mga katangiang iyan? Sa akin po, mga giliw na tagapakinig, tagapanood, sa akin, mapagmahal. Okay na eh. Kasi yung matapat at masino, kaya na hong ma-develop yan pag mapagmahal tayo. So, 5 sa ating pamayanan. Hanapin natin yung 5 na yan. So, tara na. Umpisa na natin ang maging tapat, bayanihan, sa hanap buhay. Ngayon na. So, itong 3 na to, ang mga programa natin, mga proyekto natin. So, mag-iipon muna tayo ng kapital at organisahin muna natin ang merkado sa mamamagitan ng mga proyektong ito. Magtatayo tayo ng tinatawag na BHB Savers Club, Bayanihan sa Hanap Buhay Savers Club, upang may tayo natin yung tindahan at tangkilikan ng sariling atin. Dito sa atin store outlets, community franchise system. Okay? So, nabanggit ko, ang franchise fee po ay 1 million pesos. So, mag-iipon muna tayo. Sabi nila, naku, laki pala niyan, wala kaming pera. Meron po tayong technology, meron po tayong estratehiya, paano po natin maiipon yung 1 milyon para may tayo natin yung sarili nating tindahan. Okay? Paano ba binubuo at gumagana ang bayanihan sa hanap buhay dito sa atin community franchising store? Sabi ni Antonio Luna, kailangan pa bang gamitan ng Artikulo 1 yan? Hindi po. Tandaan lang natin yung mga franchising businesses. Katulad ng mga yan. Diba? O promote natin. Kasi ang concept nila ay franchising. Pero sa kaso natin, sa ating sitwasyon, nasa food security tayo, ito po yung mas malapit. Do hindi ito franchise, pero almost the same. Dahil bakit? Kasi po, meron din po yung mga management team na nagpapatakbo niyan at pinagmamay-arian lang po yan ng mga mayayaman, ng mga oligarko, ng mga pamilya na yan. So, ang sa atin, okay, mag-i-start tayo na yan. Hahanap tayo, bawa dito sa lugar natin dito sa Quezon City, dito sa studio natin, magtatayo tayo. Kailangan natin ng partner dito. Meron tayong tinatawag na Community Franchise Partner Steward. Okay? Ito ay isang institusyon. Pwedeng itong isang organisasyon. Pwede rin itong isang relihiyon. Pwede rin mismo yung barangay. Ng mga empleyado ng barangay and so on. So ngayon, may usapan yan. Sila yung tinatawag na franchise partner steward. Sila yung bibili ng community franchise, yung tindahan. Alright? Yan. Ano yan? May bakod? Yes. Pero yan po, ang tawag namin dyan ay gates, altars, and covenant. Ano po yun? Alam nyo, sa napakahaba ng panahon na aking pag-involve sa development work, ito po yung hindi namin talaga na seryoso
na i-address yung spiritual climate ng mga lugar na ginagawa namin ng proyekto. Yun ang ibig sabihin niyan. Halimbawa, dito mga sa lugar na to, identify natin ano yung mga pag-uugali ng mga tao at yung mga sitwasyon sa lugar na yon. Ay, naku, huwag tayo dyan mag-organisa. Bakit? Ang daming namamatay dyan. Ay, naku, ang daming addict dyan. Naku, ang daming ganyan. Ayun. Meron kasing mga espiritong namamayagpag dyan. Kaya bago tayo mag-umpisa ng project, iikutan natin yung lugar upang ma-identify yung mga gates na pinaglalabasan at pinapasukan na tinatawag ng mga espiritu na yan. At yan po ay i-reclaim natin at itatatag natin ang altar ng pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Yung Diyos ng mga Diyos ng lahat. At sa atin, kinikilala na ako, personal po, ako po ay isang Kristiyano. Tatatag po natin dyan yung mga altar ng ating Panginoon. At makatapos yan, umpisa na natin. Okay? Yan. Tatayo na muna tayo ng BHB Savers Club. Yan. Upang makapag-ipon tayo ng kapital at mabuo natin yung merkado ng tindahan na binubuo natin. Yan. Magre-recruit tayo ng tinatawag na mga suki. Yun pong tindahan ay i-register natin sa ilalim ng tinatawag na Barangay Micro Business Enterprise or BAMBILO. Dito po, 3 million pababang capitalization ay tax-free. 1 million lang yan. Di tax-free na siya. Di ba? So, yan. Dito, siyempre, sinisweldohan dito yung management team. Siyempre, dito may sweldo rin. Ang kaibahan lang, pagkasweldo rito, kanila lahat ng kita, 100%. Dito po, lahat ng tutulong sa atin na gagawa ng umpisang tindahan ay magiging kamay-ari o kabahagi ng tatayo nating Bayanihan sa Hanap Buhay People's Corporation. Okay? At yung ating tindahan, pagkatapos po niyang ma-recruit ang requirement na bilang ng suki na 1,500, ay i-upgrade po natin ang operation niya na magiging pong order taking and pick-up station na po siya. Hindi na po siya yung katulad ng regular na tindahan na pumupunta yung mga tao. Hindi po. Ino-order na lang po nila yung pangangailangan nila. Tinuruan natin sila mag-budget, yung mga pangangailangan nila, and so on. So, dinideliver na lang sa kanila o pinipick up nila doon sa ating tindahan. Yan. Para maging kamay-ari sila, kailangan umattend sila ng 2 oras kada linggo sa loob ng 6 na buwan para pag-aralan po yung konsepto ng community franchising system na katulad itong pinaliliwanag ko. Upang maunawaan nila paano maging kamay-ari ng tindahan na to. Okay? Kaya sila, lahat ng kita ay ibabalik sa kanila yung 70% at yung 30% ay magiging bonus ng mga local management team na tinatawag. So yan po yung ating community franchise system. Okay? Unang hakbang, bubuin natin itong BHB Savers Club, dapat maging kasapi ka. So, you need to attend ng Bayanihan sa Hanap Buhay at BHB Savers Club Basic Orientation Seminar. 1 oras lang naman yan. Yung mga nakakapakinig ngayon ay parang ito na yon para tayo nagsiseminar na ngayon ng Bayanihan sa Hanap Buhay. Okay? So, apply na. Mag-fill out ka ng form. Yan. May form kang i-fill out dyan. Nandyan yung pangalan mo, address, email address, mobile phone, yung kasalukuyan mong trabaho, anong posisyon mo sa trabaho mo, anong pinag-aralan mo, tapos kung may postgraduate ka. Tapos sa ilalim, sino yung mga target mo na mga mapagmahal. 5 lang naman, pero kahit ilan pwede mong ilista at pagpipray natin sa may contact number. Tulungan ka namin na i-follow. So, ilan yung recruitin natin? 1,500. So, 5. Kukuha ng tagli 5. Kukuha ng tagli 5. Kukuha ng tagli 5. So, sa kalagitnaan niyang month 1, ayan, nabuo natin yung 1,500. Kung i-divide mo yung 1 million, tag si 667 pesos lang po ang pag-aambag-ambagan ng mga miyembro para po mabili nila yung community franchise system.
O 1,500. What is 667? Sa loob ng isang buwan, palagay ko naman kaya na nilang buuin yan. Ngayon, kung pag-uusapan pa nila sa pamilya nila, kasi ang miyembro po dito ay per family. Hindi yung pwedeng individual. Okay? So kung 3 kayo o 5 kayo sa pamilya, hatiin mo lang yung 667, ay di may share pa din yung mga anak mo doon sa tindahan. Okay? So parang kooperatiba, di ho ba? Ang kaibahan lang po nito ay franchise. Okay? I-manage namin sa inyo yung tindahan na to. Okay? Kaya pag minultiply mo yung 667 times 1,500, sumobra pa ng 500 pesos. So 1,500,000 pesos. Yan. Ngayon, para mas ma-boost ang pagsisavings natin, meron tayong Oplan IMPM 3GMPM. Ano naman yan, Kuya Andy? Okay. Oplan IMPM 3GMPM stands for impok mo, puhunan mo. Okay? Diba sabi natin, magsisave tayo. Lumalabas kasi yan sa 30 days, parang 25 pesos a day lang yan. Ano? Eh kung paghati-hatian nyo pa ng pamilya mo, 5 kayo doon, 25, tagli 5 piso lang kayo araw-araw. Di ba? So, kayang-kaya. Ngayon, habang nag-iipon tayo, gamitin na natin yung puhunan doon sa mga binibili natin pang araw-araw. For example, yung bigas. Di ba? Bili na tayo ng bigas. Doon na gamitin na natin yung puhunan natin. So, tumutubo yun. So, nadadagdagan yung impok natin. Okay, yun yung isa. Pangalawa, gastos mo, puhunan mo. Ha? Naging puhunan nyo? Oo. Bibili ka pa ba ng iba? Sabon, toyo, suka, patis. Akin na yung mga pambili nyo na yan. Sama-sama natin yung gastos natin. Ibili natin ng diretso kasi pag malaki yung volume na bibili natin at diretso natin bibilihin sa gumagawa, meron po tayong makukuha volume discount na malaki. O yun, kita na naman yun. Di ba? O nakatipid tayo, di nakaipon na naman tayo. Okay, so magiging dagdag sa puhunan natin. Pangatlo, gamit mo, puhunan mo. Mag-check ka ngayon sa bahay mo, mga gamit mo dyan na nakatiwangwang, lista mo. Mga sirang plancha, sirang upuan, sirang lamesa, wag lang ho yung sirang ulo, wag nyo isama yun, delikado tayo. So, lahat ng mga nakatiwang, yung mga yung mga, tawag dyan, bro, nakadisplay yung mga pinggan na napakaganda na ginagamit lang tuwing may okasyon. Yung iba nga, sa tagal ng panahon, hindi ginagamit. Nung ginamit na nadurog na eh. Yung iba nga, nung nag-ondoy nga ba yun? Yung nagbaha-baha dito sa, tapos ng ondoy, nag-iiyakan yung mga social kong kaibigan na nakatira dyan sa Green Meadows, yan, bro. Kasi na-wipe out yung mga damit nilang mga ganda. Kaya sabi nila, next time, di na kami bibili ng mga damit, tapos i-display lang namin sa tatago lang ngayon. Bibili lang kami ng damit. Pag isusot namin, pag hindi na namin susot, pamimigay na lang namin. Okay, bebenta na lang namin, naubos eh. Ang gaganda ng mga damit nila. Mga designer, shoes, lahat, ubos. Hindi, kayo kasi, di ba, hinuhoard nila. Ngayon hindi pa natigil yan. Mag-check po kayo sa bahay-bahay ninyo. Maraming bagay sa loob ng bahay nyo na kung pwede nyo na lang itapon, kaya lang may sentimental value kung ano-ano, di ba? May listahan po tayong gagawin, may database tayo na pag nangailangan ako ng plancha, may sirang plancha, meron din po tayong pangalawa, yun pong galing mo, puhunan mo. I-database din natin kung anong merong kakayahan ng ating mga member. Baka meron diyang mga welder, mga mekaniko, mga repairman, ng gadget, and so on and so forth. So, magagawa po lahat yan. At iikot po yung ekonomiya natin sa loob kahit wala tayong pera dahil mag-i-introduce din po tayo ng tinatawag nating digital social currency. So yung mga bagay sa loob ng bahay, itong mga skills natin, ay pwede po nating paikutin yan sa loob ng bahay kahit wala po tayong pera. Okay. So yan po yung Oplan IMPM 3GMPM na proyekto para ma-boost yung ating savings. Baka po after 2 weeks, nabuo na natin yung 1,000,000. Okay? Yan. So ano po yung gatapan natin gawin? So susunod yan, pag-aaralan na natin paano maging isang suking tita sa atin. Para maging isa kang associate, suking tita sa atin, kailangan na maging kabahagi ka ng isang safe and accountability group na mayroong 5 suking tita sa atin. Ibig sabihin, naimbita ka at naging bahagi ka ng 5. So, ang tawag sa'yo, associate suking tita sa atin ka na. So, dapat may mag-imbita sa'yo. Walang walk-in dito. Hindi pwedeng walk-in. Kailangan may nagdala sa'yo. Okay?
Tapos po niyan, meron ka na naman panibagong pupunuang form. May madadagdag lang. Ano? Yung iyong mga acquired skills. Diyan po papasok po yung mga ano natin. Tapos yung mga gamit natin dito. Okay. Actually ito, na-fill out mo na rin halos pag pumasok ka sa ika-4 na bahagi na proyekto ng BHB Sabers Club. Tapos yung dito po ay mga listahan ng araw-araw nating binibili. Bigas, itlog, suka, patis. Araw-araw ba yan? O linggo-linggo ba yan? O kada 2 linggo, 1 buwan. Tapos gaano karami at magkano. So magkakaroon tayo ng survey sa ating membership sa mga regular na kinukonsumo natin sa ating bahay. Ayan. And then, paano maging isang full-fledged na suking tita sa atin, kailangan makapagbuka ng sarili mong SAG o yung Safe and Accountability Group. Meaning, sa pagiging associate, para maging full-fledged ka, mag-iimbita ka ng 5. Remember, doon pa lang sa Sabers Club natin, meron ka ng 5 doon. Pwedeng sila na yung imbitahin mo na 5. Okay? Yan. Ano yung mga panimulang benepisyo? Ikaw po ay automatic na kasama sa sabayang pagbili ng bigas at ibang pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay gamit ang pinagsama-samang impok bilang panimulang puhunan. At kandidatong investor ka rin sa lahat ng mga community franchising system projects katulad ng Tita sa Atin Stores at BHB Food Bank, Bayad Center, Junk Shop, Community Laundry, All Basic Needs Manufacturing, at iba pa. So, automatic kandidatong investor ka po din doon sa mga yun na itatayo natin. Ang associate, suking tita sa atin ay merong 1 to 10% na malilikom na point value o discount sa lahat ng produkto at serbisyo ng tita sa atin na kanyang bibilihin maliban sa I Love Philippine Rice na ipamimigay ng libre sa magiging masinop na bayanihan sa hanap buhay, katiwala sa pagpapala, card holder, buwan-buwan. Yung bigas po walang discount. Kasi pamimigay yun ng libre eventually. Upang magkaroon tayo ng mga sumusunod na benepisyo katulad ng libreng 1 sakong I Love Philippine Rice at grocerya buwan-buwan, ayuda sa pambayad sa konsumo ng tubig, kuryente at telepono, libreng komprehensibong family health insurance, libreng taunang bakasyon, pampamilyang sasakyan, lupa at bahay, at libreng kabaong at libing kapag tinawag na tayo ni Lord. Okay? Yung full-fledged na suking tita sa atin ay kailangan na maging isang masinop na bayanihan sa hanap buhay KPP card holder at kailangan walang mintis siyang dadalo sa serye ng mga pag-aaral ng bayanihan sa hanap buhay at katiwala sa pagpapala program. So, kung gusto mong makuha yung mga benepisyong iyon, umattend ka dun sa paano mo makukuha yun. Dahil 1 taon lang naman yun. Hindi ko alam kung merong mag-o-offer sa inyo niyan na kahit sino na sa loob ng 1 taon ay meron kang kompletong benepisyong ganun. Ito lang pong programa natin na to. Okay? So, paano yan? Yan. Ganun din po, susundan natin yung unang linggo, 5. Susunod na linggo, kukuha ng tagli 5, 25 na sila. Ayan. Nabuo na natin sa Sabers Club natin to eh. Kaya mabilis na to. Di ba? At bibili tayo ng bigas para masustain yung magbabantay at susunod nun, libre na po yung inyong bigas. Pagkatapos po ng isa, hindi ho natin mapipigil yan. Mula sa isang unit ng tindahan, after week 6, 13 units na agad ang itatayo natin. O additional 12 na tindahan sa paligid ng inumpisahan natin. Okay? Okay. Gusto mo bang malaman paano tayo magkakaroon ng mga sumusunod na pagpapala sa loob lamang ng 1 taon na katulad ng libreng 1 sakong I Love Philippine Rice at grocery buwan-buwan, ayuda sa pambayad sa konsumo ng tubig, kuryente at telepono, libreng komprehensibong family health insurance, libreng taunang bakasyon, pampamilyang sasakyan, lupa at bahay, at libreng kabaong at libing kapag tinawag na tayo ni Lord. Kailangan lang po natin maging mapagmahal, matapat at masinop na mga kabarangay. Okay? Paano po yan? Yan. Kapag full-fledged ka na,
pwede ka na mag-enroll sa bayanihan, sa hanap buhay, katiwala sa pagpapala program. Yan po yung ating Lifetime Family Welfare and Development Program benefits. Okay, ngayon, may mga pamantayan po tayo sa buhay na kailangan pong pagkasunduan muna kasi mahirapan tayo kung hindi pareho ang ating pamantayan sa buhay sa gawain ito. Meron po akong ipapahayag sa inyo na tingin ko, ito po yung pinaniniwalaan ng kasalukuyang mamamayan sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Una, sinasabi nila na maaari kong pag-arian ng lahat ng nais kong angkinin basta meron akong sapat na pera at kapangyarihan. May nag-iisip ba ng ganyan? Basta may pera, may kapangyarihan, walang pwedeng pumigil sa akin na bilhin ng kahit anong gusto ko. Meron yan, di ba? Pangalawang pag-iisip. Huwag na lang akong makialam. Kung hindi rin naman pakikialaman ng aking kabuhayan. Pagkain ko araw-araw, sa bahay, wala akong pakialaman. Bahala kayo sa buhay niyo. Walang pakialaman. Di ba? May mga ganyan ding nag-iisip, di ba? Okay. Pangatlo, naniniwala ako na ang lahat ng pangangailangan natin ay ibinigay na sa atin ng dakilang lumikha. Kompleto na. Ang dapat na lang gawin ay maging isang responsableng katiwala at tapat na kapamahala ng mga ito para naman sa kapakanan ng mga sumusunod na henerasyon. Okay? Ito pong ikatlo ang pamantayan na nais palaganapin ng Bayanihan sa Hanap Buhay, Katiwala sa Pagpapala program. Kung hindi po kayo sang-ayon dito, ay hindi po kayo maaari magpatuloy ng kurso na papasukin nyo. At hindi rin kayo magkakaroon ng binanggit kong mga benepisyo na mga libreng bigas, libreng pabahay, libreng sasakyan, pati kabaong, kung hindi po tayo magkakasundo sa pamantayang ito. Ito po talaga ang sikreto para magkaroon tayo lahat ng pangangailangan natin. Na tayo po ay naniniwala na ang lahat ng pangangailangan natin ay ibinigay na sa atin ng dakilang lumikha. Kompleto na. Dapat na lang po ay maging tayong responsableng katiwala at tapat na kapamahala ng mga ito para naman sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Kasi kapag hindi pa ho natin gagawin, kalbo na yung gubat, polluted na yung hangin, ano pong mamanahin ng ating mga salinlahi? Kawawa po talaga. Kaya kung payag kayo, kung sang-ayon kayo dito, pwede na. Pwede na po kayong mag-enroll. Pero bakit to katiwala sa pagpapala at hindi pagpapala sa katiwala? Di ba? May pagkakaiba ba yun? Malaki pagkakaiba. Di ba? Bakit katiwala sa pagpapala? Ba't hindi pagpapala sa katiwala? Di ba? Dahil nga po, yung pagpapala ng Diyos ay hindi natin personal na pag-aari. Tulad ng buhay natin. Pag-aari ba natin yan? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Yung lupa, pag-aari mo ba yan? Oo, sasabihin na iba, may titulo ako, nakapangalan sa akin. Sige, wag mong bayaran yung amilyar. Subukan natin. Pag hindi binawi sa'yo yan. Oo nga no. Inuupahan mo lang pala yan. Sino nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno na yan? Samantalang dapat pag binili mo na sa'yo, pero yung lupa kakaiba. Totoo naman kasi kahit gobyerno, hindi niya pag-aari yan dahil ang gobyerno, tao lang ang gumawa niya. But suddenly, yung gobyerno, binili mo na yung lupa, hindi mo na bayaran ng amilyar, babawiin. Sino bang nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno na to? Tayo lang gumawa niyan. Ngayon, ba't binabawi yung lupa na binili ko na? Inuupahan lang natin. Sino gawa ng batas na yan? Walang sumisita. Di ba? O yung kalikasan, atin ba yan? Nagagalit na nga sa atin dahil masyado na natin, katulad ng huling bagyo, di ba? Putik na yung lumalabas, hindi na baha. Grabe, di ba? So, hindi po yan, pag-aari, hindi po natin personal na pag-aari yan. Tagapag-ingat at kapamahala lamang po tayo ng mga ito. Tandaan po natin yan. At, yan po ay babawiin sa mga katiwala kapag napatunayan na hindi ito ginagamit sa tinakdang dahilan. Bakit ito pinagkakatiwala sa kanya? Yung pong mga benepisyo na nabanggit kanina, yan po ay babawiin sa inyo kapag na-monitor kayo na ginagamit nyo sa hindi tama. Halimbawa, yung kabaong, ginawa mong bangka, bawiin sa yan. Hindi yan. Joke lang po yan. Pero ang ibig ko lang sabihin, halimbawa, yung sasakyan, binigay sa inyo, ginamit mo sa pang-hold up, ay naku, bawal po yun. Di ba?
Kaya pinasok mo sa biglang liko, bawal po yun. Huwag ko kayo liliko bigla at masama yun. Biglang diretso. Dapat diretso lang. Okay. No? So, sangayon po ba kayo sa pamantayan na nais na palaganapin ng Bayanihan na Buhay Katiwala sa Pagpapala Program? Kung handa ka na makisa, pwede ka na. Qualified ka na. Okay? So, mula dyan, tayo muna ay magpapatalastas at papasukin na muna natin ang ating sponsor. Diba? Haba, no? Ay, hindi pa naman. Almost an hour na yan. Pero papasok pa lang. Basta dalawa lang kayo.
kanina, siguro, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang balikan yung kanina na maganda yung katiwala sa pagpapala. At kaiba yun dun sa pagpapala, dun sa katiwala. Kasi yan yung parang nangyayari ngayon, ano? Na parang bang mayroong mga ilang pribilyado na parang sila lang yung may entitlement do sa blessing, no? Na hindi na i-distribute para sa lahat. Kumbaga, meron tayong kasabihan na ang taong mapanlamang sa kapwa, tiba-tiba. Pero yung binabanggit kanina ni Kuya Andy, parang medyo napapaigtad ako. Sabi ko ba, gaano ba parang too good to be true o para bang paano gagawin yung mismong dynamics nito, no, na para ito maging realidad, maging realistiko, no? Siguro yun yung ating mga may kadugtong pa ba yung presentation? Kailangan makita nila anong gagawin nila para magkaroon sila ng sariling lupa't bahay. Yung mga ganung yung ayuda mga ganung pangako may diba? Ganung mga ayuda, no? Ayuda sa telepono, kuryente. Yung libreng buy one take one na hindi ba buy one take one? Libreng bigas. Yung buwan-buwan, libre. Pag ni Lord. Ayun, kabaong at saka libing. Pagka gusto mo mandamay, di ba buy one take one? Buy one take one. Ayun. Wala ganun. Siguro maituloy natin tuloy natin. presentation, ano? Sige. Ganito lang yan. So kaya tayo dyan, parang may pagsubok muna sa unang bahagi. Kung kaya nilang lagpasan yun, tuloy-tuloy na yun. Okay? Sige. Tuloy natin, mga kapatid. Ito yung unang pagsubok. Kaya pagsubok, testing. Diba? Okay, anong gagawin mo dyan? Ayan. Una, be a mapagmahal. Diba, nung nirecruit ka, dahil sinabi sa'yo mapagmahal ka, dapat mapagmahal ka na. Ngayon, ite-test ngayon yung commitment mo. Anong commitment mo? Ayan. Ito, tingnan mo. May deposito na mayroong registration fee. Okay. May ihuhugutin ka. Bubunot ka dito. Diba? May investment ka. Gusto mong maging kamay-ari. Pwede ba na gusto mong maging kamay-ari ng negosyo basta ka na lang wala ka mala inambag. Tumaya ka naman, di ba? Mag-invest ka. Tandaan nyo, deposit ha. Pag nag-deposit ka, refundable. Yun. Dineposit mo lang. Deposit lang Oo. Pwede mong bawiin. Sa kalagitaan ng usapan, yun na. Ayan. Liwanag natin. Deposit. Huwag muna natin sabihin yung amount kung magkano. Okay. Tapos umattend ka ng basic formation program number 2. Yung number 1 kasi, ginawa yan doon sa Savers Club at saka doon sa Tita sa atin. Okay. Pagkatapos mong umattend, makakatanggap ka ng primer, saka temporary BHB KPP ID card na merong insurance worth 50,000 accident insurance. Dito ay mga insurable muna kasi yung iba ayaw tumanggap pero pag nakakuha tayo ng insurance company na kahit mamamatay na bukas i-insure pa rin, okay pa rin. Sana may ganun ba? Walang ganun di ba? Hanggang 65 years. Hanggang 65 years pa sa retired yata ayaw na lang insure. Okay. And then, susunod, be a matapat na mamamayan. Paano yan? Okay. Mag-imbita ka ng 5 mapagmahal. Ay, di ba may meron ka na yan? Nung nagsisavings ka pa lang, meron ka nang naimbitang 5. Piliin mo na ngayon doon, sinupin mo na yon. Sino talaga yung nakita mong mapagmahal? Yun ang isama mo kasi magiging safe group mo na yon. Safe and accountability group mo ng permanente yon. Pag sinabi nating safe group ka, yung talagang safe ka. Lahat ng lihim mo, hindi nila pagsasabi, kayo lang. Parang ganyan. Safe ka talaga dapat. Alright? Then, attend ka ng formation program number 3. Ang matatanggap mo naman dyan, after nung pag-attend mo, meron kang hoodie or yung may kuwelyo, na katulad nito. Parang ganito. At libreng 5 kilong I Love Philippine Rice na bigas. Alright? Yung susunod, be masinop na kamanggagawa. Okay? Yung safe group members mo ay tulungan mong maging matapat din sila. Ibig sabihin, kukuha din sila ng tagli-5, makreate mo yung safe place mo. A-attend ka ngayon ng program number 4 at isubmit mo po yung kopya, photocopy ng
yung yung 3 buwan, yung huling 3 buwan ng iyong utility bills, yung electric, water, and telephone. Sir, bakit kailangan? Kasi Yung si Judith at saka si Juna. lahat ng 3 mo, yung, ano ngayon? April. Yung January, February, March, isubmit mo po yun. Titingnan natin yung bills mo na yan. Bakit? Papaliwanag ko mamaya. Submit nyo lang. Okay. Ngayon, pagkatapos mo yung mag-attend na yan, ano matatanggap mo? Libreng 25 kilos na bigas, permanenteng ID card with additional insurance coverage, and refund of your registration fee. Ibabalik sa'yo. Nakatanggap ka na po ng iba't iba, di ba? Kung sa bigas Lagpas na nga sa 500 yan. Oh. Yung t-shirt lang, magkano na? Kaya nga. Ikaw, di ba? Ayan, alright. Di ba? So, i-refund yung deposit mo. Okay. Parang ganyan yung ginawa mo. Mula dun sa mga mapagmahal dyan, ikaw yung isa dyan, pipili ka ngayon ng kung sino dyan ang gusto mong gawing safe group. So, 5. So, 5. Ang tawag na sa'yo, matapat. Para mapagmahal, nakakuha ka ng 5, tawag na sa'yo, matapat. Tapos, yan. Tutulungan mo sila ngayon na magbuo ng taglilima nila rin para sila ay maging matapat na rin. Okay. At ikaw naman, ang tawag na sa'yo ay masinop. Ayan. Diba? Ganyan. Ang mangyayari dyan, bro, itong 5 na to, ito yung tinatawag na safe and accountability group mo. Na imi-meet mo 2 oras kada linggo. Tapos, ito naman ang iyong safe place na imi-meet mo once a month, 3 oras. Okay? Yan. Ngayon, kapag ikaw ay masinop na card holder ka na, pwede ka rin maging tagapagpadaloy kasi dadami ng dadaloy eh. Diba? Pwede kang maging facilitator, iti-training ka na facilitator. Meron kang transportation, communication, and food allowance. Alright? Tapos, may car plan yan. Pag nabuo mo yung 5 mong safe place, ibig sabihin yung 5 mong membro, nagawa mo yung safe place nila, meron kang car plan down payment after 2 months. May kotse ka. After 4 months, alagaan mo lang yung 5 mong safe place. Okay? So, supervise mo lang yung kanilang mga activities. Bayaran na natin ng buo yung kotse mo. Okay? Pero gagamitin mo lang sa tama, sir, kasi babawi sa'yo. Pag di mo ginamit sa kalokohan niya, babawi sa'yo. Meron yung TV. na monitor ka. Okay. Number 3, may locator. At saka tumitigil ng kusa kapag gagamitin mo sa balikan. Patuminto. May iniisip kang mali. Sana may ganun. May built-in May built-in conscience. Ito maganda. Okay. After 6 months, bigyan natin siya ng pan-down payment sa sariling lupa at bahay niya. Basta aalagaan lang niya yung 5 safe place. O, di ba? Facilitator ka. O, di ba? O. Ayan. So, kung tagapagpadaloy ka, di ba? Ayan. O, mimitingin mo yung safe place at safe and accountability group heads ng mas maaga bago sa mga meetings nila. Kasi yun ang pagbabantay pag may mentor. Okay. Bilang masinop na bayanihan na buhay KPP cardholder, tanggapin mo pa ang pagpapalang ito. There's more. Sabi, di ba? There's more. Pasok ka na sa 2nd month. Alright. Okay. Kailangan mo lang mitingin nga yung safe group mo, 2 oras kada linggo, at yung safe place, 1 beses kada buwan. Tatanggap ka ng libreng 1 sakong bigas na I Love Philippine Rice. Yon. At subsidiya dun sa utility expenses. Naalala mo, may ayuda. Naalala mo na hiningi natin yung Xerox, di ba? Yung photocopy. Yun ang si Juna at si Judith. So, alam na natin, ang average expenses mo sa ilaw, 200 ka lang, ha? O kaya, lit naman nun. Sabihin na natin na 600. Hindi, 1,000 yan. Magkano mo dito sa kuryente? Kayo ngayon dito, nagaganito kayo. Magkano ng kuryente niyo buwan-buwan? Mga 6. Mga 6,000. O di, pipiraso tayo doon ng 20%. O magkano yun?
times 2, 1,200. Okay, 20%. Ayuda namin sa iyo sa ilaw. Sa tubig, magkano? 20% pa rin. Bibigyan kita ng coupon. Saan namin ito ibabayad? Meron tayong... Din ba ni Pangilinan? Hindi, may sarili tayong bayad center. Ganun? Oo, atin din yun eh. O di kumikita. Kasali ka rin doon. O, di ba? Yung tubig, magkano? O, 20% din. O gusto mo, bayaran na namin ng lahat yan. Tuwan-tuwa si nanay niyan. Nakakatipid ka. Okay? Yan. Ika-3 buwan. Aalagaan mo lang yung safe place mo. Aalagaan mo lang yung safe group mo. Attend ka ulit ng susunod na programa natin na pag-aaral. Tatanggap ka ulit ng isang sakong bigas. Kaya remember, isang pamilya, isang miyembro lang. Imaginin mo kay miyembro mo lahat ng anak mo. Ano yun yung sakong bigas doon sa bahay? Hindi mo naman pwedeng ibenta. Alam mo kung bakit? Yung kapitbahay mo, may mga bigas din eh. Saan mo dadalhin yun? Masasayang lang yun. Okay. So, tapos subsidy ulit sa utility bills. This time, meron ka ng grocery. Stop, mga green products to. Then, down payment, pipili ka ng electric bike, mountain bike, o motorsiklo. Pili ka. Bibigyan kita ng pan-down payment. Alright? At siya, nakarehistro yan na lahat ng membro natin pwedeng sumakay sa'yo. Pwedeng makisakay sa'yo. Pero hindi libre, babayaran ka rin ng points. Pagka nag-blast ka, papunta ka ng Makati, sinong gustong sumabay? Di ba? Yun, pwede mo na yan. Parang may carpooling na o matic tayo sa community, may carpooling. Ayan. Magkakakilala tayo eh. Then, ika-4 na buwan, bro, alagaan mo lang. Ganun lang gagawin mo. Yung safe group mo, mitingin mo lang 2 oras linggo-linggo, 1 buwan yung safe place mo. Ganyan. Then, attend ka ngayon ng program number 7. Libreng bigas na naman, bro. Subsidiya ulido sa utility bills. May grocery ka na naman. Bayaran na natin ng buo yung iyong electric bike, mountain bike, or motorsiklong napili. Tapos, enroll ka na sa Katiwala sa Pagpapala program. Enroll ka na. Okay. Month 5, the same commitment. Alaga lang. Tapos, attend ka ng program number 8. Libreng bigas na naman. Subsidiya sa utility bills. Groceries. Bibigyan ka na ng laptop at saka LCD projector. Partial availment ng Katiwala sa Pagpapala. Kung ano ba, na hospital ka ng buong pamilya, sige, sagutin na natin yung pamilya na yan. Na COVID, sagutin natin yan. Paano natin sagutin? Mag-suub. Mayroon tayong suub center. Ayaw natin maniwala. May suub center tayo. Gawa tayo sarili natin, di ba? 6, conduct. Ayan, ganun din. Alaga ulit. Tapos, attend ka ng number 9. Libreng bigas na naman, I Love Philippine Rice, utility bills, ayuda. Ayan. Videocam naman, bro. At saka full availment na nung KPP. Okay. At maging ganap na katiwala sa kapamamahala. Ayan. Ayan. Ganun pa rin. Walang pagbabago sa commitment. Okay? Month 7, meron ka ng lifetime insurance for family health. Hindi lang accident insurance. Lahat na yan. Month 8, same commitment, attend ka uli na susunod na formation program, free full education scholarship grants. Grant nga pala, kaya libre. Okay? 9, same commitment, meron kang, ayan, ano yan bro, pampamilya. Pampamilya. Then 10, ayan, same commitment, fully furnished house and lot. 11th month, family annual rest and recreation. Okay, mamili ka na, sir. Boracay ba? Saan mo gusto? Sa Smoky Mountain? Ano gusto mag-annual rest and recreation? Mag-unwind. Dito tayo, buong pamilya. Di ba? Buong pamilya. Siyempre, gagawa tayo ng And finally, yun nga po, yung burial and cremation. Yeah, kasama yan sa package. After 1 year. Siyempre, may tanong pa rin diyang paano, di ba? Ngayon, ganito po yan. Di ba may nabanggit tayo, community partner steward, di ba? Di ba? Doon lang namin sasabihin, ito po yung secret niyan, paano natin ma-deliver yung project na yan. Kung sino yung community franchise partner steward. Sino po yan? Yan po yung mga institution sa community, pwedeng NGO doon, pwedeng simbahan, pwedeng ganyan. Doon namin i-reveal paano po yan ma-deliver. Kasi, siyempre, nakasalalay po yung kanilang, dyan,
credibility sa community, di ba? So, meron pa yan, bro. Tinan mo, tapusin lang natin. Yan. Ito yung tanong dyan. Kasi ikaw, inano mo agad kanina eh. May tanong kasi dyan. Kung kumbinsido po kayo at nais niyong maging isang masinop na Bayanihan Sana Buhay KPP cardholder na kwalipikadong tumanggap ng mga pagpapala at maging ganap na katiwala at kapamahalan ng KPP, magkano po sa palagay ninyo ang reasonabling halaga ang dapat ninyong ideposito para sa inyong registration fee? Ikaw, boy. Doon sa ganong karaming tatanggapin mo, magkano yung sa palagay mong dapat mong lagay na registration deposit? Siguro, Mga libo yan. libo. Ano? Mga 5,000. Ikaw? Mga 3,000. 3,000. Check natin, ha? Oh! Kano lang? Yan lang. 500? 500 lang. Kaya ba na mahihirap yan? Refundable pa ito ah. Oh, balik pa. Yung iba kasi, sabi nila, kami ho, nagbabayad pa kami ulit eh. May maintenance pa kami. Oh, may mga annual pa eh. Oo, sa akin, sir, racket yun eh. Dito, babalik sa inyo. Kasi kumita na yung na-invest eh, no? Kumikita na siya. Yan nga yung secret. Secret! Siyempre, di ba? Oo. Papakita ko sa inyo na yan. Sa inyo dalawa, para maano kayo. Tumatag ang dibdib niyo rin sa ating programa na to. Kasi kulitin din kayo ng mga magagaling dyan sa lipunan natin. Paano yan? Secret, di ba? Oh. Pwede ka Walang naman clue. politiko. Walang Dito, madaling-madali na yun. Oo. Oh, kasi dito na bago na yung pananaw. Dito, pag namulitiko ka na, hindi na ikaw yung hari. Feeling mo, hindi. Kasi lahat meron eh. Sige nga, paano mo ngayon... Hindi mo na malalagyan ng pangalan mo yun. Hindi na. Pera ng taong bayan yan. Ito bro, yung mga ilang pag-aaral na dadaanan nila. Yan. May module tayo sa loob ng 1 taon. May module tayo. Meron pa tayong yung number 13, tingnan mo. The People's Primary System. Sila yung pipili ng kandidato, hindi bigla na may darating ako, ang kandidato nyo, magaling ako. Oo, hinirang ng Diyos para sa inyo. Walang ganon, di ba? Walang ganon. Dapat manggaling sa tao talaga. Siyempre, may sarili ka ng bahay, may pagkain ka na, paano ka pa naman yan malalagyan? Malabo na yan, di ba? Di ba ganito yan, sir? Yung tagapagpadaloy, siya yung mamamahala ng Savers Club, di ba? Para mag-raise ng 1 million. Tatakbuhin niya yung Oplan 1 MPM, 3 GMPM. Yan, para pondohan yan. So, magiging associate, suking tita sa atin, pagbubuo ng Safe and Accountability Group hanggang maging full-fledged suking tita sa atin, maging mapagmahal, maging matapat, at maging masinop. Yan. Para ma-qualify ka dun sa katiwala sa pagpapala program. Diba? Yan. Ngayon mga kaibigan, ito po ang originator, yung pong I Love Philippines Citizens Initiative. Ito po ay inumpisahan ng NFS Ministry Foundation Incorporated Sectoral Desk. Nabuo po yung I Love Philippines Citizens Initiative. Ito po ay facilitator of unity through Father's Love and Home Ecclesia. Ang I Love Philippines din po ay isang movement for national transformation. It initiates the creation of an environment conducive for the optimum use of our God-given gifts and man-legislated privileges, rights, and responsibilities, enabling us to actively engage in good governance towards full realization of Bayanihan political-economic system. Yung operator po ay yung AQR Management Consultancy Services. It's full of consultants or mostly came from I Love Philippine Inc.'s professionals and technically skilled members. Ang mission po niya is to promote and implement alternative social enterprise concept and transformative social engineering and development management ideas through Bayanihan Sana Buhay way of life. Maraming salamat po at
Magandang hapon po sa inyo. So siya pala ay isang hindi lamang political economy kundi culture, no? Culturing the people. Merong talagang social transformation na magaganap. Yes. Yan po ang ating ino-offer na alternatibo ng sambayanan. Ayun. Ang hamon ay paano natin palalaganapin ang impormasyon na ito. Medyo parang madaling pag-usapan no? Pero yung challenges saka yung kung paano natin ihahanda yung kabulutan ng mga tao kasi bago ito bago sa kanilang konsepto. Actually, parang hybrid ito ng cooperative ng modern corporate engagement. Parang gano'n no? Kombinasyon. O parang kombinasyon no? Hybrid. Hybrid. Na may pagka multi-level marketing yung approach, Parang MLM, parang may pagka networking no? Networking. Pero at the same time, ay merong moral regeneration na Correct. kailangan maganap, no? So, hindi siya simple. Pero magandang pangarapin, magandang isa katuparan. No? Wala ka namang gastos eh. Hindi, ang mangarap naman libre. Hindi, tsaka dito, kung meron pagsasama-sama ng mga nangangarap, Hindi, pagkatin mo may inuuwi ka, ba't tayo? Ano ba problema doon? Attend ka lang eh. Pagsama ka ng 5 na makaka-attend, makakagano. Pag nabalitaan nyo na, ba't ka meron yan? Gusto nyo magkaroon din. Andali kayo. halika, tara, next week. Ganito. Tama ka, di ba? Andali niyan. Maumpisahan lang talaga yan at may paliwanag natin sa programa na to. Ay, nako, baka hanapin kayo. Saan ba yan? Hindi talaga. Pag nag-umpisa yan. Ngayon lang po, gusto kong maging tapat sa ating mga tagapakinig. Dahil po ang programang ito talaga ay sinisinop natin ng maigi. Kahit nilalagay na sa harapan ko yung limpak-limpak na salapi para gawin to, tinitingnan ko po yung puso nung naglalagay ng pera sa harapan ko. Kasi depende sa motibo ng mga taong tumutulong. Mas gusto kong tumulong sa akin dito yung mga maliliit na mag-iimpok. Sige, ganyan. Kaya, pati nga po yung software na milyones po ang kakailanganin para ma-develop ito, hindi ko pa pero merong mga nagbo-volunteer na gawin ito. Sabi nga sa akin, mag-website ka muna, marami tayong mabibiling mga pwedeng i-assemble ng mga system, para meron kang community, meron kang sariling ganyan. Kung magkakano naman yan, sabi niya, kwenta-kwenta, kahit 60,000 plus 30,000 na computer programming, tapos mayroon ka graphic artist, saka may writer ka, mga 150,000, kaya na natin yung bayad sa domain, mga 150,000. Yun po yung nire-raise ko. Ganun yung Mga 150,000. Siyempre, bibili pa ako ng isang dedicated na PC. Para dun lang. Para dun lang. Plus another 50 to 60,000 yun. So, more or less, mga 200,000 ang nire-raise ko para may setup ko yung system. Kasi pag meron na ako doon, connect na tayo. May ganyan ka, meron na ako, babato ko sa iyo yung content ko. Programming mo naman dyan. Tapos, pwede tayo mag-umpisa dito. Somehow, yun yung programa. So, kakausapin natin yung institution nyo. Kaya yung community partners steward, papaliwanag natin. May MOA tayo. Anong tayaan nyo? Diba? 1 million yung kailangan dyan. Hindi, kasi franchise bro eh. Sige. Magkano yung lugar? Minus na yan. Ito na eh. Ito na. Okay. Maraming babawasin. Diba? Yung pagpapaayos nito. Kami na. Minus ulit yun. Pero may susundin kayong design. May design yun kasi standard design yun. Ganon. So hanggang, ito na lang babayad nyo sa amin sa franchise fee. Ang kita nun, after na nating set up yung tindahan, magsi-savings muna. Imaginein mo yon. Gagawin mo pa yung savings. Di ba? Yung mga tao magtataya na along the way. Baka hindi 1 million. Nakakailangan. Kasi yung tao, madidevelop na yung kanilang share agad-agad. Sa savings program pala. Ganon. So, ibig sabihin, yung maliliit, pag samasamahin natin, mabubuo natin yan. Kasi buo na yung programa. Naikutan ko na siya. Naikutan ko na siya. So, participants na lang kailangan natin. Kailangan naman. At siguro, mas may paliwanag pa ng paulit-ulit. Kasi paulit-ulit talaga. hindi naman minsang
dapat marinig lang ito no? Mm-mm. Dahil ang binabasag na natin dito, mentalidad Yun Mindset. ang kinakailangan nating baguhin. Oh. Baguhin. Parang ganito, Kaipe. So, pag nag-umpisa tayo sa community, magpo-postering din tayo. Bayanihan sa hanap buhay. Titingin lang ano yan. May mga values. Alala mo si Mayor Bayani, di ba? May mga Munting basura, ibulsa na muna. Oo, Ay, mga ganyan. ganun. Yung mga ganyang May kamagayan. postering. Magpo-postering tayo dyan, tapos magpapakontest tayo ng mga pader, pipinturahan ng yung mga sinasabi natin dito para nababasa nila palagi na stick sa mind nila. Yung palang ibig sabihin talaga ng bayanihan, hindi lang pala to ganyan. Yung mga values and so on. So, Pagbabagong kultura. pagbabagong kultura talaga. Pagbabagong kultura. Yung makatotohanan ng pagbabayanihan talaga. So, ito habang buhay na paglalakbay tungo dun sa direction na gusto nating puntahan. So, ito, ako, ngayon pa lang talaga ako, sa totoo lang, bro, masayang-masaya ako kasi may ganitong klaseng programa na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, na pinadaaloy sa akin, na maitanim ko lang ito ng tama, alam ko na matutubo na ito ng tuloy-tuloy. Yung may eternal value kasi hindi ko to ginawa para sa akin. Hindi ko kailangan kasi bakit secured ako eh. Dahil hindi yung material na bagay yung nagbibigay sa akin ng security, kundi yung katiyakan na may magpapatuloy nito para yung nilikha ng Panginoon sa atin, pakikinabangan ng susunod na salinlahi. Maging continue. Sustainable talaga. Sustainable. Sa ngayon kasi, bro, yung sistema ng ekonomiya natin, winawasak na yung creation. Hindi siya sustainable. So, yun ang tinuturo ng eskwelahan. Yung sa marketing, create the need. Imagine mo, may cellphone na ngayon, bigla may bago na naman. May cellphone ka pa. Ang dami ng cellphone. Basura na yan, kung tutuusin. Ngayon yung cellphone, hindi na siya talagang cellphone. Camera na siya. Nawala na yung naging all-in-one na siya bigla. Robot na pala siya. Actually. Robot na siya. Actually, robot na siya. Hindi na siya, nasa artificial intelligence direction na tayo. So, nag-umpisa lang sa cellphone. So, you're buying now a robot, not really a cellphone. Kahit itong mga ganyan gadgets, mga laptop, no? Ganyan. Ngayon, makakapag-live ka, makakapag-airing ka, makakapag-broadcast ka. Pindot lang, no? Pipindutin mo lang siya. So, utusan mo lang siya, kukuman mo lang. Kaya lang, ano yung orientation na binibigay mo sa kanila? Mahalaga na nagkakaroon sila ng awareness na, hey, remember, kung meron mang walang forever, yung buhay natin, hindi yan forever. Yeah. Pero yung ating kapaligiran, forever yan. Depende sa gagawin natin ngayon para maging forever sila. Actually, nasa kamay natin para maging forever itong paligid Bilang natin. mga katiwala. Bilang mga katiwala. Kasi yun yung mandate natin ng mga Correct. tao. No? Ang mandate natin sa Diyos ay alagaan mo yung kanyang nilikha. So, yun, yung resources na meron tayo, yung daigdig, yung tubig, yung hangin, Correct. no? Lahat ng meron dito ay pinagkatiwala sa atin. So, babantayan natin. Kaya lang, dahil nga sa sistema na ekonomiyang umiira, lahat na lang gustong pagkakitaan. Ay, nawawala yung Kasi esensya na hodang yun. makalbo yung tubig. Nawawala yung esensya. Uy, maraming ginto sa bundok na yan. Uhukayin yan. Siyempre, pag hinukay mo yan, may mga chemical kang gagamitin, dadaloy ngayon yan sa tubig. Lalasunin mo ngayon yung dagat. Patay ngayon yung mineral, yung marine water, Ang daming dugtong. Lahat ng mga biodiversity na dahil nandun. para lang kumita. Ito magsasaka, mahina, anin mo, ito, bombahan mo nito. Siguro, lumaki nga, after a while naman, yung laso ng mga chemical nun, papasok ulit sa water table natin. Tapos yung lupa, titigas. Tapos marami ng insekto, magkakasakit na tayo. Bumababa na yung alkalinity ng lupa. Correct, hanggang maging acidic na. Acidic na siya. So, sinisira yung buhay natin, ang sistema ng ekonomiya na yan. Dapat, itong bayanihan sa hanap buhay, ito yung mag-aayos. Babalik tayo sa senses natin na, bakit ba tayo nagmamadali? Diba, lahat na lang instant. Ba't tayo nagmamadali? Tapos yung instant coffee na yan, puro asukal lang naman yan. Wala naman pala talagang kape yan. Diba? Kulay lang kulay. Kulay lang. Tapos magkakasakit ka na, di ba? Bibili ka na ng gamot. Synthetic na naman, bobombay mo yung katawan mo kaya hanggang wala na. Naging na tayo, genetically modified. Yan. Nagiging GMO na talaga GMO tayo. na tayo. Kaya Modified na little by little ang human body.
pagkatao. Bandang huli, hindi na tayo matatanggap ng mga natural na paraan kasi wala na. Programa na yung katawan natin para hindi tumanggap dyan sa mga natural na ano, mga herbal, mga hindi na yan. Puro artificial eh. So, pagdasal natin itong programa na to dahil ako naniniwala ako sa haba ng panahon na binuo ko to. Kaya ito nabuo ng tuluyan dahil sinurrender ko sa Lord. Lord, ang tagal na nito sa kamay ko. Hindi ko maiwan-iwanan. Balik ko na sa iyo to. Gusto mo aprobano pero ayoko na. Umayaw na ako. Kasi bro, sa haba ng panahon, wala akong sariling sasakyan. Wala akong sariling bahay and so on. Nagrereklamo na rin ako. Bakit? Hindi nga para sa akin dahil yung mga anak ko lumalaki. Di ba? Papalalahanan ako ng Lord. Ba't ka ba nagrereklamo na naman? Eh, pag gusto mong pumunta, pag pinapapunta ka sa mga lugar na ano, kahit saan, wala ka namang pera. Pagbalik mo, ang dami mong dala. Come to think of it, bro. Nakakapunta ako sa saan, nakakausap ko kahit sinong klase ng tao sa Pilipinas, ha? Kaya kong kausapin. Level-headed. May respeto kami sa isa't isa. Pero wala. Diba? Alawis. So naniwala ako na may tinakda sa atin ng Panginoon. Oo naman. Ang kailangan lang talaga alamin yun. Lord, ano ba talaga plano mo sa akin? Then surrender. Sunod na ako. Ano ba to? Ito binigay sa akin. Binigay sa akin. Hindi para angkinin. Dahil yung lahat ng yan, pinagtyagaan ko lang na galing sa iba't ibang tao at karanasan din ng mga tao. Pinagtyagaan ko, ito pala to. Ito yung kulang dyan. Ako mismo rin. Sumubok. Ay, naku, sabi sa'yo, daming bukol ko rin dyan. At salamat sa COVID. Kasi naayos ko yung buong presentation. Dahil, ganda na nito Kaya lang dahil ako kahit gisingin mo ako kahit anong oras, patanong mo sa akin kung anong bagay, sasagutin kita diretso. Bakit? Nasa sistema ko na to Kaya lang minsan, kailangan No by heart. Oo. Kailangan ko rin turuan yung sarili ko na hindi ako katulad ng iba na pag kinikwento ko, wag akong mag-assume na maintindihan ako agad. Dahil, sabi mo nga, di ba, hindi siya ganun kasimple kung tutuusin. Pero tutuusin, simple lang siya. Siguro sa akin, dahil sa tagal ng panahon na... Kasi nasa puso mo siya. Oo, kaulayaw mo siya. Pero kasi iba yung orientasyon ng mga tao sa paligid natin. Kaya yun ang mission eh. So ang mission natin yun baguhin yung kanilang paniniwala. Ngayon, kaya nga sa akin, alam ko kung saan ang gagaling yung mga tao. Pag inopera mo na gusto niyo po bang makatipid sa mga binibili nyo, araw-araw, mga sariwa, alam mo na sagot doon. Gusto makatipid Siyempre, di ba? So, siyempre naman. Meron pa akong tanong. Ano? Kailangan pa bang email mo? Di ba? Gusto niyo bang magkaroon ng dagdag kita at kamay-ari ng mga negosyo pinanggalingan ng kung saan kayo nakatipid? Bakit hindi? Kasi another thing. Tapos, banggitin mo yung ikatlo. Gusto niyo po bang magkaroon ng sariling lupa at bahay sa loob na isang taon? 1, 2, 3, 4. Luloko mo yata. Lokohan to. Hindi, wag na muna yan. Sa tipid muna tayo. Paano? Papaliwanag mo ng konti. Kaya ho tayo hindi nakakatipid dahil bumibili kayo sa tindahan na binili niya ho dito, binili niya ron, kaya nagpatag-patag na ho ang presyo. Gagawin po natin, tayong maliliit, magsama ho kayo ng 5. 5 lang. Magsama-samahin niyo po, ako ang bibili diretso. Papatungan po natin yon. At titiyakin natin na mas mura pa rin makukuha. May patong natin, mura pa rin. So, kumita tayo. Akin yung 30, balik ko sa inyo yung 70. Pero, sa forma ng benepisyo na pare-pareho nating pangangailangan. Okay po ba yan? Di ba? Ito sunod, yung 5. Para humarating natin yung libreng bahay, etc. etc. Pagtulong-tulungan natin. 1 taon lang po yan. 1 taon lang. Nung ginawa ko nga sa Payatas, sali sila. Kaya lang wala akong management team. Wala akong software. Kaya hininto ko. At alam nila kung ba't ko hininto. Nakita nila, hindi pala pwedeng ganun, sir. Kasi operations lang kayo. Paano yung technical side? Paano yung backup? Siyempre, hindi kayo ito. Hindi nyo kaya ito. Kailangan mga professional to. Kailangan ko mga mirata ng mga kaibigan ko. Pag pinirata ko, kailangan bayaran ko sila. Yun. So, after election, usap kami ni Joy. Si Joy naman, alam mo na. Pero, darating din yan, yung tamang suporta ni Joy sa atin. So, yun. Okay.
Siguro pansamantala at inaasahan natin na ulit-ulitin natin ito. Oo. At pipira-pirasuhin natin. Parang ano. At sa mga susunod po ng mga pagkakataon ay matutunghayan natin itong mga pinag-uusapan natin ito sa mas detalyado, mas pira-piraso, mas segmented, mas maunawaan nating lahat. Ano ho? So, pansamantala, Kuya Andy. Okay, maraming salamat po. Ang unang paksa natin sa susunod, yung paano mag-impok. Yung tatayo natin yung BHB Savers Club. Tapos, baka may tumawag, paano maging community franchise partner steward. Yun pong institution na kausap ng I Love Philippines sa community na magiging lunduyan o punduhan ng programa. Kasi may partner ka dapat doon. May community partner ka dapat. So, para maumpisahan po ito sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo. So sa ngalan po ng bumubuo ng One Tribune Multimedia Production at kay Kuya Andy Rosales at sa ating pong mga ginigilaw na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at gagawin pang pagsubaybay sa amin sa lahat ng aming mga palatuntunan dito sa Station 1. Muli po, isang pagpupugay para sa hapong ito at kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa amin.